Maraming dahilan kung bakit pinanghihinaan ng loob ang isang tao sa kanyang pangarap. Ilan sa mga karaniwang dahilan ay kakulangan ng suporta. Kapag walang suporta mula sa pamilya, kaibigan o mentors, maaaring mawala ng gana ang isang tao. Ngunit alam nyo ito totoo lang, kadalasan sa mga hindi susuporta sa pangarap mo ay ang pamilya mo. Kaya wag kang magtaka sa kanila, kaya naman sila ganyan dahil sila mismo ay takot lumabas sa comfort zone nila. Pero sa mga taong tunay na nangangarap, ay willing silang lumabas sa kanilang comfort zone. Masyadong maraming hadlang. Ang hirap ng sitwasyon, kakulangan sa pera, oras o kaalaman ay maaaring magdulot ng panghihina ng loob. Kapag masyadong marami ang pagsubok, minsan nawawalan ng pag-asa. Pero kaya naman solusyonan ng mga hadlang na yan, kaya mo pa rin mag-umpisa kahit maraming hadlang. Kung kulang ka sa alam ay maghanap ka ng tao na magtuturo sa'yo. Kung kulang ka sa pera, hindi ibig sabihin na hindi mo na kayang mag-umpisa sa pangarap mo. Kailangan mo lang ng tamang diskarte para makapagsimula. 3. Paghahambing sa iba. Kapag ikinukumpara ang sarili sa mas matagumpay na tao, minsan nagkakaroon ng insecurities. Iniisip nila na baka hindi talaga ako para dito dahil mas magaling o mas mabilis ang progreso ng iba. Pero dapat mong maintindihan na may kanya-kanya tayong talento. Ang dapat mo lang gawin ay kilalanin ang sarili at hanapin ang sarili kung saan ka magaling. 4. Stress at pagod. Ang stress at pagod ay nagpapahina ng ating katawan na siyang humihila sa atin para hindi magpatuloy. Pero dapat natin maunawaan, kahit ang hindi nangangarap ay napapagod at nagkakaroon din ng mga problema, pero kung gusto mong magtagumpay, ay kailangan mong magpatuloy dahil ang walang tiyaga, walang nilaga. 5. Negatibong pag-iisip. Bakit dumarating sa tao ang pag-iisip ng negatibo? Kung takot kang sumubok ng bagong bagay, ay mananatili ka sa alam mo na magiging dahilan para mapag-iwanan ka. Mabilis ang pagbabago ng mundo at kung hindi ka sasabay, magiging limitado ang alam mo dahil ang kaalaman ay nakukuha sa mga experience. Sa mga maling desisyon doon tayo natututo at nagiging matalas ang ating pag-iisip at nagiging matalino. Kaya ka lang naman nagiging negatibo dahil kakaunti lang ang alam mo. 6. Hindi tunay na gusto ang pangarap. Minsan nangyayari talaga yan sa atin. Yung tipong kailangan mong gawin ng isang bagay para sa iba. Ang pangarap nila ang sinusunod, pero ito'y isang kabaliwan. Kung mayroon tayong gagawin o pangarap hindi dahil sa gusto nila kundi gusto mo at ito talaga ang nais mo. Kaya hanapin mo kung saan ka masaya dahil ang taong gumagawa na masaya kahit kailan hindi mapapagod. Sa kabila ng mga ito, mahalagang tandaan na ang bawat pangarap ay may kasamang pagsubok. Ang mahalaga ay manatiling matatag, magpatuloy kahit mahirap at palakasin ang paniniwala sa sarili. Maraming salamat.